Isa po sa mga weapon or gamit ni Satanas para manlinlang sa atin at masaktan natin ang puso ng Panginoon at mapalayo totally sa Diyos ay kasalanan. Ang kasalanan ng siyang dahilan ng paglayo ng tao sa Diyos, ang kasalanan ng siyang dahilan kung bakit pumasok ang kamatayan, kahirapan, ang sumpa at karamdaman. Ngayon, dahil ito po yung pain ni Satanas at armas or weapon niya para tayo ay atakihin, because the moment na tayo ay magkasala, magigreet natin ang puso ng Panginoon, masasaktan natin ang puso ng Panginoon, and at the same time, nagbubunyi si Satanas dahil nagtagumpay siya sa kanyang atake sa atin. Subalit, hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon, laging nagtatagumpay si Satanas sa mga Kristiyano. Lalo na kung ang isang Kristiyano ay malalim na ugnayan sa Panginoong Jesucristo at matibay ang kanyang pananampalataya, hindi niya ito mahihikayat na magkasala, sapagkat matindi ang discernment nito pagdating sa mga pain ni Satanas. At alam niyo po ba, sa panahon ngayon, hindi lang naman kasalanan ang ginagamit ni Satanas para masaktan natin ang puso ng Panginoon. Hindi lamang kasalanan ang ginagamit ni Satanas para tayo ay mapalayo sa Diyos at mabigyan natin ng bigati ang puso ng banal na Espiritu Santo. At ang pinaka-latest na weapon ni Satanas ngayon ay ang bigyan ng tao ng pagkabisihan. Amen. Dito sa ating mundong ginagalawan, hindi na po tayo bago sa mga nangyayari at nagaganap ngayon. Ang pagiging busy sa panahon ngayon ay parang nanonormalize na natin. Parang hindi na normal sa buhay ng isang tao na hindi siya busy. At ang pagiging busy ay ginagamit natin parang badge of honor sa ating mga buhay. Nagiging status na natin ito na kapag busy ka, masipag ka. Kapag hindi ka busy, sagot ka. Nagiging badge of honor na natin iyon. Tama o tumama? Madinang kagbulbultin dito yan, madinang kagbulbulato dito yan. Mapasok. Hindi naman di ko rin. Sabi ko ito dyan, pinito kong Kapag tayong ganito, talaga tinuturuan tayo na, dapat masaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Hindi totoo itong sinasabi ko sa inyo. You know why? Walang taong hindi busy sa panahon ngayon. At minsan, dahil ang tao ay ginagamit niyang badge of honor, ang pagiging busy, at nalilabel na ang hindi pagiging busy ay katamaran at walang purpose sa buhay, nagiging proud tayo, at kapag tinanong tayo, kumusta ang araw mo? Nasasabi natin, very busy. Kumusta ang araw mo? Very hectic. How's your day? Don't ask me that question because I have a crazy day. Busy day, hectic, crazy day, pare-pareho busy ang lahat ng yan. At minsan, hindi na natin ma-identify sa buhay natin kung ang busy ba at ang rest ay magkaiba o pareho ba. Taapay, takunayo. Natayo ka ng tao, kakabsak yung gagayim, kabagis yung kabarukong. No, ang trabaho tayo, hindi po ba't busy tayo? To the point na minsan, malipat ang mga daw. Haman! Si ka mismo aglutluto, aglaklakon, may kaputa busy ka, agluto kinaglako, may kaputa kinabisi malipatan mismo nga mangan. Saan ka di? No, minsan may
bisihan, bigbigan nga mariing ka. Nagkape ka lang. Nagubrakan, sumrit ka dyan palengke, naglukak ka. Nag-display ka. May nalipatan mo nagdigo sa yung kitagsukan. May kapungort, iti kinabisi tayo. Hama nagpaysi dahi ta. Amen. Tignan lipatan na dati pamilya nga awida, ha? Strong. Kaya minsan hindi natin nadidistinguish kung nagkakapag-rest pa ba tayo. Noong unang panahon, ang tanda ko na, ang purit-purit. Wala niya sa alamid, hindi talaga papan. Diyan ang marami ka tayo may kapit sa matter of acceptance. Noong unang panahon, napanilig, unang panahon, kas na lumakaya talaga. Sige. Hindi, totoo naman. Noong panahon, huwag ganong una, noong panahon na wala pang mga gadget, noong panahon na wala pang internet, ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa mga pribadong kumpanya, pumapasok yan ng alas 8. Amen. Pagpasok sa opisina, sa trabaho, sigurado yan from 8 to 12, 1 to 5, busy na maamin. Amen. Saan ka din? Amen. Pagdating ng alas 5, uuwi na po ang mga iyan at doon makakapag-rest na sila. Saan ka din? Amen. Ngem itata, kakabsat kem dagayem. Madim mo, nung nakapag-rest ka, when nag-ubra at trabaho ka pa ilang. Apat, sikang aglaklako. Sample pa ilang dito. Naibos itilako mo. Amen. Example, ada ti karinderyam. Example lang data. Lalay mo pa yung Facebook, oy, kayo, di makmakane. Di siyempre, tado makakita. Real doktor dato. Amen. Nagpay sumit, awang may pinakis na sa kani. Amen. Kurain nyo lang. Lapit ka. Muna lapit na talaga no, dahil may yan, kumakalamari. May inspire na kata sa kag-preach. Tingnan mo sa bakit langkakas ka na. Kapay na ako. Haman, dito balikan natin. Are you following? Amen. Nagluto ka. Inline mo na. O, kayo, kagabsat, karuba, gagiyem. Nakaluto, dito yung manang biday. Kusinera yun. Ada itikutahin na dinantara. Ada itigado. Ada itibanato. Hingkay nito. Inline mo din. Siyempre, makita na may masanda, makandakin ka. Amen. Sa balibin, dinisuki mo. It-takes the ireserbahan na man. Ito order, ireserbahan mo. Ada pa ito sabaw mo. Ada. Ikan nakman may sa balde na sabaw. O itata. Hindi na order da. Malay na ibusin eh. Dinitingaan daw na ibusin. Hindi ba di ka makainan na? Taapay ko lang. Madama ka disista. Mayroon ka sabi kayo. Amen. Kitain di na parwar mo. Kin manuti na isirrik mo nga kwarta. Tata. Inka man yung gumatakin. Amen. Mapagkamanin yung palengke. Ay nasuki. Dati bakang kita. Kanak na. Pag-awit mo, makares ka. Paan? Tagtag ka mo. Nakares ka ba ito saan? Namutin natin yung magpag-awit. Ibatin mo siya natin. Tag. Saan ka din? Amen. Na-prepare mo ng amin eh. Rabiikan ko nga maturugin. Tapos kung mo rabiin nga maturug ka, di ka makaturug ta. Pagpanunutin manin mo, anya itiputahin na ilumong. Tapos mo, anya oras ka maliin. So busy. Madi tayo amo mo, madi tayo ma-differentiate. No anya iti busy, when no anya iti ubra, when no anya iti rest. Sa itakta, sa totoo lang, nang dahil nga po, na tayo ay nabubuhay sa fast-paced na mundo, at meron ng
ng mga internet at gadget, yung mga tao, dati, kapag umuwi na ng alas 5, nakakapag-rest na. Pag uwi nila sa bahay, hindi nakakapag-rest dahil may mga email. Amen. Sagutin pa nila, kung hindi makontak sa email, nakakadumalin dito, chat and text, naging ka. Isod ka po na, mali ka maka-rest, di malayo, agad obra ka, at dapat hindi tayo, take home work. Amen. So, madim ang mo, nakapag-rest ka, ang namit tinin. Aging gana nag-obra ka, aging gana patay, puro busy ka. Haman. Tapos si kami, aglibak man, may lang, trabaho. Aglibak kami sa Domingo, 2 Domingo. Saan ka di? Iba kami, sa wakas, makapag-rest na ako. Papakapit ng Boracay. Unong Palawan. Ada kayo di Boracay, ada Palawan. Kada daw, dali kitawag. Kasano kaya, may kastoy. Nagugubra pa na yan. True. So sa totoo lang, ito ngayon, yung ginagawa ni Satanas, na bigyan tayo ng kabisihan sa buhay. At alam niyo po ba, tinanong ko yung aking kaibigan, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang busy or busyness? Itinanong ko sa aking kaibigan si Diksyo. Pangalan niya Diksyo, ang apelido na Nari. Siyempre, ang ganda ng karoon. Puro palakpak tayo ng tagpuling Rodin. Kaya magpapalain kayo, palakpak kayo, nagandal kayo, kita. Amen. So, isa na suko ka ni Diksyo, Nari, iti, kanyat kayo sa iti business. So, dati ko na English dito, ya. Hindi na basahin ko, nabito yung dari mo. So, business in dictionary is, it refers to a state of being constantly occupied. So, it refers to a state of being constantly occupied. Kapag busy ang tao, walang minuto, oras at araw na hindi ko gumagawa at hindi ko kumikilos, yan ay tinatawag na constantly occupied ka. Occupied ka ng task, occupied ka ng responsibility, occupied ka ng activity. Hindi masama ang maging busy. Sapagkat kailangan natin magtrabaho. Amen. Nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya, sa mga anak, sa mga edukasyon nila, sa kalusugan, sa mga bayarin. Madalas, kinukulit tayo ni Judith. Judith, di pa nagbayad. Judith, hindi pa nagbayad. Ganon. Itinanong. Judith, hindi pa nagbayad. Ano ni Judith na yun? Ay, Judith na yan. Are you following? Amen. Kaya ito ngayon yung flow ng ating pinag-aaralan. Mary in a Martha's world. Dalawang magkapatid na kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Kasama ni Jesus Christ ang kanyang 12 alagad. Kasama siya, bali 13 sila. Pumunta sila sa bahay ni Martha, doon sa lugar ng Betanya na meron silang kapatid na later on ay binuhay ng Panginoong Jesucristo. So magkapatid, parehong mahal nila ang Panginoon. Amen. Parehong tinanggap nila si Jesus at parehong kaibigan nila si Jesus. Subalit, ang magkapatid na ito na parehong tumanggap o nag-welcome kay Jesus at parehong kilala at kaibigan ni Jesus, pagdating ng Panginoong Jesucristo sa bahay nila, ay magkaiba ang kanilang pamamaraan. Magkapareho sa pagtanggap, magkapareho na kaibigan, magkapareho na pagkakilanlan, subalit magkaiba ng pagtanggap. Nung nandun ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ay naupo sa bahay nila. At si Maria ay umupo sa paanan ni Jesus. Amen. Si Martha, ano ang kanyang ginawa?
busy, constantly occupied. Amen. Anya ginaramid na, nagluto. Amen. Amen. Nagluto iti kalamanay. Nagmix iti suka. Pinakurat. Nagluto iti Shanghai. Nagluto iti nangka. Gumatang iti ube pandesal. Nag-prepare iti kape. Nagdalos. Walis. Kita man. Apay ti kunayo ni Jesus kang tumisita na. 13 sila. Amen. Lahat sila tumuloy sa bahay ni Marta, ni Maria. 13 isaganaan kasi kadikit. Ganun ba kadali? Hindi. Amen. Wala ito bisita, pati mamoraan ng video mo eh. Mas lalo naman, gime sa kabisita, only rice. Biasa ito, vegetarian. Di dagduma kita mo, di na kanin kastoy. Siyempre, nagiging kita consider mo. Amen. Ay, di ko data, madi namang mga dalang-dalang data. Apa niya kadiriliyon ako? Daliliyon nagdagos ni pagpagamon. Madi mga kita ba data, apa niya daliliyon ako naman eh. Bawal ako kita ba kanya natatahid na nakakap sa tingin. Di siyempre, prepare ka no niya iti, digijay na healthy nga food. Amen. Ay, eksakto lang ito para kanya tata. Kilala mo, hindi panganta lang yung pagdinagan at nga ang isilipin, kasjay. So ngayon, hindi ganun kadali ang mag-prepare kay Marta. Ang katotohanan po, isinasabuhay ni Marta ang kautusan sa Leviticus chapter 19 verse 38. Ang pagmamahal at pagtanggap sa estranghero, ito ay tinatawag na hospitality. Amen. Hospitality, love of strangers, pagtanggap, pag-asikaso. Yun ang ginawa niya kay Jesus at sa kanyang 12 alagad. Hindi siya nagtangi. Hindi siya, ay kay Jesus natin, sa bali, ano yung Jesus natin, sa bali. Kasi local preacher, tinatanga. Maging baso pa kaya kami. Tayo sisa, kasi kada anniversary, ito. Sama, madigakas dyan. Noon niya din sagana na kanila Jesus. Di kami tatayin sagana na iti ko disciple. Amen. Madi na yung mga, sabi ka ni Jesus na din. Hindi isang local din, pinatayin. Mani, basta sakit. Pasa-pasa. Amen. Silakan na. Tanta. Mo yung istorya kanya yung personal experience na to. Kaya Diyo, saan? Amen. Nung diocese, ay anniversary ng San Mariano, sino nakapunta sa San Mariano? Alam nyo, yung Lapas Kabatuan, nung last year, sila nagsabi na mag-breakfast sa bahay at inaya ko sila mag-breakfast nung nakarang taon na anniversary. Kaso, hindi sila nakarating ng maaga dahil na-late sila umalis sa Kabatuan at late na sila nakarating ng San Mariano. Kaya hindi sila nakapag-breakfast. Pero nito lang nung nakaraan, sinabi ko sila, agahan nyo umalis dyan, alas 6. Ag-prepare kami ni Bakit to eat breakfast. Hindi kayo nga, breakfast ni Barangay. Mano kayo? Ado kami brother, uy, nung remi sa barangay. Magpapit ka, magkita kaya ka. Kaya mo sa barangay, kaya. So nag-prepare kami. Siyempre, awan pa J. Aldaw na pag-breakfast, the day before, siyempre, daluskan. Amen. Saan ka din? Halimbawa, bukas ang breakfast, ngayong gabi, naglilinis ka na eh. Dumating yung 2 kong pamangkin. Sumahan kita. Okay. Yung panganay at ang bunso. Sabi namin, yes, may kasama tayo. Si Mrs. naglinis na nung salamin, sa labas, kasi mahal ka mo. Tsakbit, aging mo walis. Wow. At least nag-walis. Yung nga lang, aging. Walis.
Kala mga kala, naayos ko, yung mga buwan, linis, punas. Yung pangalan naman, nag-iigib. Igib. Puno ng mga yung tubig sa kwarto, sa CR, lahat, puno na, sa labas. Okay na, wala na mga tubig, lahat na. Eh nung pagod na kami, itong bunso, ay ayaw na pa. Nakitok kami, nakikita mo na pagod na kami, hindi ka man lang tumutulong, kaya ang buhay mong sarap. Kung ang ginawa natin, pa-cellphone lang, sarap buhay, cellphone lang. Eh di nag-uulit na ta. Nakikita mo na si Papa din, si Mama Big, nagtatrabaho, ikaw, hindi ka tumutulong. Nagtatrabaho na nga kayo, tatawag mo ako magtrabaho, wala ni Kimesa, nagkapadang. Kaya matay lang ka. Umuyo. Ako minsan kasi kayo, pinaglag. Amen. Sa bahay, halos lahat nagtatrabaho na. Merong isang ayaw magtrabaho pa cellphone lang. True. Tanong mabandog ka sa kakakagiw-giwatin. Ano ba't bandog ako? Ba't kayo mapakanin? Kung alaman siya dito nakasadsadot kayo. Sa kaning? Amen. Lukaan lang tayo madabandog sa katayok sa salita. Apay madibimbaga. Di ba di kami nabandog na madamot na. Dalos kayo pinag, tutulungan tayo man tayo. Tatlo na bebe. Wala, di ba? Sa kailan tayo magko-complain kung kailan pagod na tayo. Amen. Di ba? Ganun si Marta. Nagluto. Di naman noging iman. Nakita namin mo. Tinutulungan na. Pag-imas nito pa nagtutugaw na. Ito sa ni Jesus. Napansula ka ni Jesus. Hero mo. Binauna pa ni Jesus. Ibagaman ka ni ading ko. Ibagaman ka ni ading ko. Ako nagtulungan dito. Tulungan nga niya ako din. Hindi ko ba alintana? Pagod na ako. Di ba? Napagod. Na-stress. Tama o hindi? Tama. Pag busy tayo, nai-stress tayo. Amen. Totoo o hindi? Totoo. At kapag stress tayo, marami tayong mga reason para pagtakpan yung mga issues natin. Amen. Sabihin yung issues. Issues. Lahat tayo may issue. Amen. Gusto kong linawin kapag sinabing issue, hindi ito chismis. Kung ano yung issue ko. Kasi alam natin issue, chismis, marites. Hindi yung ganun. Bawat isa ay may mga issues sa buhay. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag nagtatrabaho tayo, may stress o wala? Meron. Sagot, pag nagtatrabaho tayo, may stress o wala? Meron. Pag busy ka, may stress o wala? Meron. Kapag wala kang trabaho, may stress o wala? Meron. Meron. Pareho ang trabaho, may stress ka lang ta. No, at ang kwarta, may stress ka, may saan? May stress. Ang ganap na stress na. May kautang. No,